Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. Ang guest natin ngayon ay isang Supervising Science Research Specialist at DOST PHIVOX. He is a graduate of BS Geology from UP Diliman and gained a Master of Engineering, major in Civil and Environmental Engineering from Saitama University in Japan through an Asian Development Bank Japan Scholarship Program. He has also taken graduate school units at Kyoto University in Japan. He was a recipient of the 2017 Outstanding Young Scientist Award by the National Academy of Science and Technology, and in 2018 he was one of the 8 Filipinos who were part of the Asian Scientists 100 list. The Senate of the Philippines commended him and the other scientists by adopting the Senate Resolution number 141 on May 22, 2019. Currently, he supervises the Disaster Risk Reduction Research and Development section of PHIVOX, and he is also a senior lecturer at the UP National Institute of Geological Sciences. So without further ado, let's all welcome Sir Jeffrey Perez. Good day, Paul, and thank you for inviting me to your very famous podcast, Behind Science. So thank you. Famous na pala yung podcast. Then nakikinig ako so Ay, thank you sir, thank you. Ayun, so ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga publications ni Sir Jeff sa Surigao segment ng Philippine Fault. Pero bago tayo pupunta doon, as usual, alamin muna natin yung origin stories ng ating mga scientists. So sir, when did you realize na gusto nyong magtrabaho sa science sector? Okay, siguro nag-start siya nung elementary, tapos tumawid siya ng high school. Kasi nung after graduation ng elementary, I was accepted sa isang science high school. So sa may Quezon City Science High School sa Pisay. So ano naman natin pag science high school siya. Concentrated sa sciences. And then, syempre malalaman nyo na yung edad ko, di ba? Nung first year high school ako, nangyari yung 1990 earthquake. Naalala ko, 1990 earthquake. We were on the second floor ng old Kisay building. So, munto ko sa second. Tapos biglang lumindol, bandang mga 3 o'clock, 33 or ano. Naka-daylight saving time during that time. So, nangyari yung earthquake. Siyempre, first time namin naka-experience ng malakas na earthquake. Tapos yung aming homeroom was a laboratory. Siyempre, medyo konti pa yung mga rooms doon. Tapos yung teacher namin, yung advisor namin, she graduated or nag-train siya sa Japan. Tapos sa Japan, di ba, ugali natin dyan na kapag papasok ka ng room, mag-remove ka ng shoes. Papalita mo siya ng slippers or mag-medyas ka na lang, di ba? So, noong time na yun, nung dumindol, ay naka-chinelas. So, lumabas kami ng hindi namin bitbiting sapatos namin. So, lumabas kami ng class. So, yun yung 1990. Tapos, first year, 1990 earthquake. But meron kami mga research papers and I think statistics yung isang research paper na pinagagawa sa amin sa assignment. And yung topic ko nun was yung mga impacts ng 1990 earthquake, yung number of casualties, yung number of injuries, tapos yun. Statistical yung approach. So, yung naalala kong una kong naging topic yung earthquakes. So, 1990 earthquake and the research behind that, first year high school. Tapos, may isang tita ko na nag-work sa Department of Energy as an admin. So, secretary siya ng mga geologist doon. And nung maliit ako, dinadala ako ng tita ko dyan sa DOE. So,
medyo naalala ko yung work niya sa may Port Bonifacio SLU. Sinasabi ng tita ko, mag-JO ka kasi mayayaman yung mga geologist daw. Pero hindi pala totoo. So, ayun. So, parang palaging sinasabi yan sa atin, sir, na kapag geologist mayaman daw. Parang hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Siguro yung mga yung mga nasa mining industry. Diba? Sila yung mga matataas yung sweldo. Pero yung mga geologist ng gobyerno, yun yung para sa bayan. Diba? Yung nag-work tayo. Pero na rin, masaya yung work na. So, nung mag-take na ako ng entrance exam sa UP yung UPCAT, ang first choice ko talaga was geology. So, na rin, napamahal na rin sa ako ng geology mula high school tapos. Kaya yung first choice ko sa UPCAT ay geology. And yan, luckily naman na-accept ako doon. Tapos yun. So, dumaan yung 4 years ng college. Tapos yun, pag-graduation, yun yung masamang nangyari kasi bagsak yung mining industry. And most ng mga kabatch namin was either graduate school. Ang sikat na yung mga vlogger, yung pupunta ng ship tapos magdalag ng mga So maraming mga nagpunta rin doon. Pero ako, I was lucky enough na nag-apply sa mga government agencies. And actually, sabay na tumawag sa akin yung MGB ng region, sa Surigao region Paragba and sa may Cagayan de Oro. So, sa may sila. Pero natakot ako kasi first time kong malalayo sa family. Kasi Manila boy na ako. So, yun yung assign. Tapos ito namang Philippines. Na mas mababa yung posisyon, dito na lang ako. At least, medyo kampante pa ako. Kasi, syempre, bata-bata pa ako. Tapos pupunta ako ng Mindanao, makakatakot. And ang nangyari, hindi nga ako pumunta sa Mindanao, pero yung mga researches ko, Mindanao. So, yeah, sa Surigao pa rin. Surigao pa. Grabe pala yung impact ng sir, nung 1990 na Luzon earthquake. Yun pala yung nag-inspire sa inyo na maging geologist din in a way. Yeah, yun talaga kasi naalala ko yan, naglakad ako mula yung school namin kasi nasa likod ng SM. Naglakad ako mula SM North pauwi ng bike kasi wala kami masakyan during that time. So, medyo medyo naka-inspire na tingnan ano ba yung nangyayari pag may collapse. Pero nung time ba na yun, sir, malaki yung naging damage sa infrastructure ng Metro Manila or hindi naman? Well, yung building namin na kung saan kami nandun during the earthquake, na-condemn siya for several months. So it was intensity 6 in Metro Manila, and there were minor damages sa may mga buildings sa Metro Manila. And one of that was yung building namin sa Kisay na may mga cracks talaga. So hindi siya pinasigamit sa amin for a certain number of months. Kailangan nilang tingnan, kailangan nilang siguro i-check muna yung structural integrity ko, okay pa siya. So may impact siya sa Metro Manila. It was intensity 6. So, saan kayo nagkaklase nun, sir? Nung nilipat kami ng ibang rooms. Ng ibang room. So, may mga rooms naman na for laboratory lang, exclusively. So, doon kami nilagay. So, kailangan ilipat muna yung mga estudyante na nandun sa building. I think yung second floor yun talagang chinek nila. Pero yung nasa first floor, pinagamit pa naman. Pero wala naman, sir, building na totally nag-collapse. Kasi di ba merong report sa Baguio yung Regency, Hyatt Regency. Yeah, hindi naman. Sa Metro Manila, mga intensity 6. Pag intensity 6 kasi, nakakakita na tayo ng mga hairline cracks sa mga buildings. Pero sa Baguio, it was intensity. Talagang may mga buildings talagang masisira na intensity. And pag poorly constructed, totally nagko-collapse yung building. So for Metro Manila, mga minor damages. Sabi namin, hairline cracks, kailangan lang ng palitada. Kailangan lang kasi superficial lang naman yung damage.
And then, nung pagkapasok niyo po ng PHIVOX, kailan kayo nag-decide na mag-pursue nung masters niyo? Ano siya? First ay marami ko napuntahan din sa PHIVOX. Yung first division ko sa PHIVOX was yung sa seismology division. So seismology and observation earthquake prediction division. So what we basically ang ginagawa namin doon is yung nasa monitoring part kami ng earthquakes. So nag-a-assign kami para kami yung duty officer na pag may earthquake, kami yung magbabasa ng mga seismogram. Titingnan namin yung E-wave, S-wave, II-wave. So yun yung first job ko talaga. And then after 2 years ata, and dumating yung opportunity na yung masters for engineering, 'di ba? Ang layo, geology. Mm-hmm. Kasi nung nasa seismology division din ako, nasama din ako sa mga fieldworks about ground motion, nagde-detect, nagme-measure kami ng mga microtremor. So mukhang pa doon yung papunta na siyang ng seismology, earthquake engineering part. So nung may opportunity para mag-apply for masters sa may Saitama University through an Asian Development ng Japan Scholarship Program. So in-applyan ko siya. So pagdating doon, siya English program. So English program, pero mga klase ko puro engineers. So yun yung isang hirap kasi classmates ko puro Japanese sir lahat or may mga international students? Most of us are foreigners. English yung kanyang method of ang mga lectures. Konti lang yung mga nagja-Japanese talaga. So mostly English siya. Tapos yun nga, ang classmates ko, mga civil engineers, parang sa batch namin, dalawa lang kaming geology. So, problema ko na naman ngayon. Alam ko sa mga poste, sa mga beam, sa mga strength of material. So, ayun, kailangan aralin din yun. Aralin yung ganong aspect. So, pagdating sa selection ng subjects, ay hindi ako kumukuha ng subjects na above the ground. So, musok na ng mga subjects sa kinuha ko, yung mga may kinalaman na sa geology. Soil mechanics, foundation. So, pagdating sa taas ng building, yung mga beams, columns, pagde-design, hindi ko talaga alam yan. So, hindi ko siya kinuha. So, mostly, more on the geotechnical part of ng engineering. Ay, so with that pala, sir, curious din ako. Ano yung similarities and differences ng background mo sa geology nung pinursu mo na yung civil engineering? Well, ang isang isang magandang aspect ng geology is we know yung foundation. Kung titingnan natin, iba yung connotation ng bedrock sa engineers sa atin as bedrock sa mga geologists. Sa mga engineers, yung bedrock nila, pag hindi na siya napupukpok ng SPT, yung hindi na nagpe-penetrate, bedrock na sa kanila yun. Pero sa atin, diba, mostly mga igneous rocks, sila talaga yung So, iba yung iba yung aspect nila pagdating sa rocks. Advantage for geologists kasi na-identify natin yung different types of rocks. Sa kanila, lang yan soil, tapos may mga sila, type A, type B, type C. Sa atin, mas siya. Mas na-identify natin. Sa bato, sasabihin nila, bato yan, yung rocks yan. Hard rock na yan. Pero sa atin, we can classify it as sedimentary, metamorphic, use. So, yun yung difference. Nakatulong yung background ng geology kasi kailangan may foundation din yung mga civil engineers. Kaya di ba sa UP parang ewan ko ngayon kung itong required ba sa civil engineers yung GU11 ng time ko or GU1 kasi dapat may foundation talaga yung mga nagpupursue ng civil engineers sa basic ng geology. Hindi naman po kayo nahirapan sa mga math nung engineering kasi di ba usually pag sinasabi nila sa geology kung ayaw mo sa math mag-geology ka. Yun yung hirap, di ba? Naman, medyo kampante ko sa math ko. Pero pagdating ko sa masters, yun yung hirap kasi hindi tinuro sa atin sa geology
yung mga matrix. Oo. Diba? Yun yung ano, kasi pagdating ko doon sa Japan, kailangan ko mag-aral ng programming. At ang programming nun ay Fortran. So, kailangan kong balikan or kailangan kong aralin yung engineering mathematics. Kasi pagdating sa geology, hindi sa atin tinuro yan, diba? Yung match namin, wala pa kami mga matrix, mga ano. Ano siya, elective subject siya sa JEO. So, pagdating ko ng Japan noon, yun, katabi ko talaga engineering mathematics. So, 1010 na yan. So, kailangan ko siyang aralan para lang ma-pursue ko yung part na programming. Kasi ang ginawa kong thesis noon ay yung vibration or yung ground motion in an irregular topography. So ang sinasagot ko during my master's is bakit malaki yung impact ng earthquake sa Baguio na ang epicenter niya ay nasa Maynila, Isiha. Diba? Ang epicenter ng earthquake noong 1990 nasa Nueva Ecija. Pero most of the damages ay nandun sa may Baguio, nandito sa may La Union. And isang tinignan ko was merong amplification na nangyari dun sa Baguio. So bakit siya may amplification? Ang ginamit ko, so ang minodel ko ay irregular topography. Kasi normally, di ba, sa mga examples natin ng ground motion, puro flat. So anong itsura niya ngayon? Ano yung magiging effect ng ground motion pag nasa irregular topography? So ang nangyari, so minodel ko yung mga seismic waves. And doon sa ginawa naming thesis, may focusing effect. Kumbaga para siyang concave and convex lens. Di ba, pag nagpa-pass through yung light, pag concave, convex, may focusing effect. And yung focusing effect na yun yung nagpapa-amplify doon sa matataas na load. So, parang ginamit namin yun to explain bakit mataas yung ground motion doon sa Baguio na ang layo-layo ng mga episode. So, yun. So, yun yung naging earthquakes pa rin actually. And 1990 pa rin. Yun yung nangyari sa akin. And then after that, sir, di ba parang bumalik naman kayo sa more on geological naman na side ng earthquakes? Yeah. So, pagdating naman pagbalik ko ng master's ko, ay, yeah, so, pa rin ako, nasa seismology division pa rin ako. Tapos, dumating yung tragedy sa PHIVOLCS, yung nawalan kami ng mga kasamahan because of the helicopter crash. So, yun yung namatay si Director Podatayan, si Dr. Jess Daligdig, si Norman Tungol, tapos, ayun, yung mga kasamahan natin. And during that time, kukunti na yung mga geologists. So, nawalan kami ng mga geologists dito sa PHIVOLCS. So, may mga projects na naka-standby sina Norman doon and kailangan mang hahawak ng projects na yan. So, from seismology, nandun pa ako sa seismology division, mag-work na ako dito naman sa geology division. So, during that time, ang nilid ko na project ay yung liquefaction. Tapos, ako yung project leader, diba, liquefaction. Tapos ang project member ko, si Director Bacolbol. Si Director Toto. Tapos si Director Toto, kasi nga kukunti kami. Si Director Toto, siya yung project leader ng Active Pulse. Tapos ako yung member niya. So, lang kami, partner, tapos siya. So, ganun yung nangyari. So, after yan, namatay si Dr. Punong Bayad. So, I have to work na mas maraming work na sa geology talaga. Then, dumating yung time na may promotion na. So, eventually, nag-transfer na ako sa geology division. So, I stayed there for several years. Tapos, ayun, lumipat naman ako ulit ng ibang division. And doing still my research, pero more on capacitating na yung mga stakeholders na. So, from the hard science, kailangan natin siyang mas explain sa mga tao. Ano ba yung ginagawa natin mga mapa na ito. So, yun yung isang role ko ngayon dito sa PHIVOLCS na dalihin yung mga scientific information sa
na naiintindihan ng mga tao na nandun mismo sa mga faults, for example. So yun yung role ko ngayon, na kausapin yung different stakeholders mula presidente hanggang sa may mga bata sa may mga barangay kailangan natin. Ayun. So I think alam na natin yung backstory ni Sir Jeff kung paano siya naging geologist. Ngayon punta na natin yung isa sa mga naging studies niya at ang title nito ay Tectonic Geomorphology and Paleoseismology of the Surigao segment of the Philippine Fault in northeastern Mindanao Island, Philippines. So para sa mga audience natin, very interesting tong paper na to kasi just a few days after na-publish. Yeah. Tama ba sir? Nangyari yung 2017 na Surigao earthquake, di ba? Yeah. Tama. So, kaya nga sabi niya, huwag na ako magsusulat. Kasi parang na-receive siya ng 2016, November of 2016. Tapos, na-receive siya in revised form ng February 10. Tapos, accepted siya ng February 4. Pagdating ng February 6, February 6 online na siya. Tapos, pagdating ng I think February 10 ata, yun, dumindol sa Surigao. So, totally, nagkagulatan. So, siguro lang din, pinapakita lang na yung science na ginagawa natin in terms of mapping faults ay tama yung ating methodology. Kasi kung saan yung minapa nating faults ay doon mismo gumalaw yun. Ayun. So actually, mamaya madami akong tanong regarding pa sa mga personal experiences nyo on this particular event. Pero bago natin pupuntahan yun, discuss muna natin yung more on mga technical aspects ng paper. So, can you give us, sir, a very brief explanation muna kung tungkol saan yung paper na to in just one sentence? Okay. Ang hirap naman ng one sentence. Ano lang siya? Inaalam natin yung history ng earthquakes along this segment of the Philippine Fault beyond the historical times. So, yun yung paleoseismology. Ano yung nangyari sa fault na to beyond historical times? Ayun. So, siguro sir, yung unang question ko dito, bakit kayo nag-focus sa Surigao? Like, anong nangyari? Bakit nag-decide kayo na aralin yung Surigao segment ng Philippine Fault? Ano ba nangyari? So, nung nag-update ako ng PhD, na hindi ko pa rin, hindi pa ako nakakasabit thoroughly. Ang gusto ko talagang aralan na was the Mindoro, yung 1994 Mindoro earthquake, yung Aglubang River Fault na surface fault. Pero sabi ng aking sensei, ay napakaikli niyan. Sabi niya, so, pumunta ka doon sa mas mahaba-habang fault. And ang hindi pa talaga naaral masyado was the Philippine Fault in Mindanao. There were previous publications by Dr. Quebral. Mostly yung mga reference ko was done by Dr. Quebral. Pero in terms of geomorphology and tectonic geomorphology and paleoseismology, ay kokonti. Especially along the Philippine Fault, kokonti pa lang yung nagtatanggap ng paleoseismology. So, during that time, ang concentration namin was the different segments of the Philippine Fault in eastern Mindanao. So, hindi lang actually yung Surigao. Mula Surigao hanggang sa may Mati, Davao Oriental ay inaral namin. That's more than 300 kilometers. And one paper out of that research was itong sa may Surigao side. Anong special sa Surigao ay hindi ko alam. Actually, yung first fieldwork ko sa PHIVOS, yung first lipad ko ng aeroplano, first fieldwork ko ay sa Surigao. Siguro yun yung isang Pero, hindi ko lang alam. Pero siguro nag-start ako ng north to south kaya nauna yung Surigao. And then, binabanggit niyo sir yung term na paleoseismology para malaman yung mga nangyari para malaman yung mga earthquakes na nangyari in the past. So with that, can you give us more detail? Paano ba nangyayari yan? Like ano-ano yung mga techniques sa paleoseismology para malaman yung mga historical and prehistoric na movements ng mga faults? First, define natin yung paleoseismology. Diba? Parang siyang paleontology na
mga old fossils. Ito naman, mga old earthquakes yung inaaral natin. Ang difference natin sa Philippines, we have a very short historical records. Diba? I have a book here. Ito yung book. This is a compilation of historical earthquakes in the Philippines. Pero, nagsimula siya during the Spanish time. So, our written historical documents, nagsimula siya noong 1500s. Actually, the first recorded earthquake dito sa Siasi was 1589. So, you see, from 1589 hanggang present, we have histories of earthquakes. And these histories of earthquakes were documented. Yung mga una, dinocument siya ng mga priests. So, may maganda yung kanilang documentation about the earthquakes, yung impacts ng earthquakes. Mostly, ang sinusulat naman nila ay impacts of earthquakes kasi wala pa namang instruments to determine the epicenter of the earthquake. So, if you go to China, if you go to Japan, they have longer historical documentation. Pero sa atin, 1500s. So, yung paleoseismology, you will go beyond the history. So, ang ginagawa natin is minamapa natin kung saan yung exactong location ng fault. Tapos, yung fault na yon, if that fault ay sumasakto do sa mga criteria natin to do a paleoseismic trenching, huhukayin natin yung fault. And pag hinukay natin yung fault, lilinisan natin yung trench walls, then we will see layers of rocks. Diba sa geology, meron tayong anong natin yung Steno's law of horizontal yung diba? So meron siyang horizontal deposition horizontal yung ating mga depositional. Pag nakakita tayo ng offset, posibleng nandun yung fault. So kung meron siyang movement, offset siya, may fault, kailangan natin ngayong malaman kung kailan gumalaw yung fault. So ang hahanapin natin ngayon ay ways to date yung layers ng rocks na yun. So for my case, I use carbon-14. So maghahanap tayo ng mga charcoal samples and idadalhin natin sa laboratory for the carbon-14 dating. And from that carbon-14 dating, we can now estimate kung kailan nagkaroon ng window to sa lugar na yun. Ano yung importance nun? Ang importance nun, kasi sa isang trench, posibleng makakita ka ng isa, dalawa, tatlong events. Itong mga events na tayo, mga surface structuring events. Ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng pag-break ng lupa hanggang sa surface. And pag meron kang nakita or meron tayong nakuhang mga charcoal samples, we can determine the recurrence interval. Ang ibig sabihin ng recurrence interval, ito yung repeatedness ng earthquake. So kung meron tayong makuha na repeatedness ng earthquake, we can now have a long-term forecast. So for example, di ba, puntahan natin yung West Valley Fault na isa sa mga naunang mga trenches na ginawa sa Pilipinas. Ang sinasabi ng West Valley Fault or ng Valley Fault System ay meron siyang 4 events for the past 1,400 years. And then the recurrence interval is approximately every 400 to 600 years. And the last earthquake was 1500s. So, ano siya, ang kanyang repeatedness ay every approximately 400 to 600 years. Tapos, alam mo yung last event, so mako-compute mo ngayon kung nandun na ba siya do sa recurrence interval. So, for example, for the West Valley, the last event was 1589. A very good example ay yung ginawang trenching sa may West Valley Fault, which is one of the first na na-study na fault na may paleoseismology. So ang sinasabi ng mga researchers doon was that
This fault has already moved 4 times for the past 1,400 years. And then napag-alaman nila that the recurrence interval is approximately every 400 to 600 years. And the last one was 1658. So kung isusubtract natin yung 2024 sa 1658, that was around 366 years. So ibig sabihin 366 years na siyang hindi gumagalaw. We're getting closer to 400. So parang ganun yung idea natin sa pag-size model. We can determine the recurrence interval ng mga known active faults kung maaaral natin siya in terms of paleo-seismology. So, yun yung advantage niya kapag nagawa natin yung ganitong mga pag-aaral. So, nagawa na siya sa West Valley Fault. There are several trenches na ginawa sa may digdig segment of Philippine Fault, especially after the 1990 earthquake. May ginawa ng paleo-seismic trenching sa may Masbate, sa may Binayanan segment. And then, tinry ko rin i-trench yung data segment. And then, yun na, for this research, ang concentration natin ay yung mga paleo-seismic studies sa may Eastern Mindanao. So, yung publication natin 2017, this is the first paleo-seismic trench excavated in Mindanao Island. So, yun yung isang importance ng Surigao paper na. Ay, so with that, sir, ano yung nakuha yung results dun sa trenching sa may Surigao segment? Ang ginawa natin first is, maganda kasi yung story nitong Surigao segment. It's almost a complete story. First na ginawa namin was to map the trace of the fault. Kasi, di ba, interview mo si Deo, di ba? Yun yung first step. You have to precisely map the trace of the fault. So, for me, old school geologist ako. So, I use aerial photographs. Kahit na may mga may mga IFSAR images, may mga but I still go to the old aerial photographs. So, nung minapa namin yung Philippine fault sa may Eastern Mindanao using the aerial photos. Actually, we have a paper on that. Yung Chuchumi Perez na Philippine fault. So we map all the places na merong available aerial photographs sa Philippine fault. And then I concentrated sa may Eastern Mindanao. So nung minamapa namin yung fault, so nakita namin na fresh yung tectonic scarp. Ano ba itong mga tectonic scarp? Ano lang siya? Para siyang sugat sa mukha. Kapag may sugat ka, mag-iiwan siya ng peklat. So, yun yung hinahanap namin. Yung mga peklat na yun or yung mga fault scarps. Tapos, ang nakita namin sa Surigao, very fresh yung kanyang fault scarps. So, ibig sabihin, very recent yung kanyang, paggalaw. So, nung binalikan namin, itong nandito sa book na to, so, merong isang geologist na nag-document ng isang lindol ng 1879. And nandun naman sa paper ay nag-describe itong Spanish geologist na to, si Centeno. Dinescribe niya na meron daw isang area na nasa valley. Tapos, nandun siya sa taas ng valley, nakikita niya na may isang crack na dire-diretso na merong vertical movement na kalahating metro. So, ibig sabihin, tapos meron daw lumabas na mga may sand na lumabas, tapos may So, yung vertical movement na dire-diretso na yung mga punong katabi niya o nando sa ibabaw ay nagbumagsak, pero yung sa iba wala namang effect. So, kung titingnan natin, yung description na yun was a description of surface structure. So, yung dinidescribe ni Centeno, nakita namin sa aerial photos. And then, when we go to the field, yung nakita namin sa aerial photos, yung sinasabi ng Spanish geologist, nakita namin sa field. Yung kalahating metro na yun.
Tapos, ang ginawa namin, naghanap kami. Preserve pa rin po siya kahit more than 100 years. If you want to go to, if you want to go to this Surigao segment, kita mo pa yung fault scarp na yun na half a meter. Even sa aerial photos, even sa Google Earth, kita mo pa yan. Makikita mo pa yung half vertical na half meter na may vertical movement. Tapos, ang ginawa namin, so, medyo sigurado na tayo, di ba? Kasi, yung mga unang mga trenches, ano yan ang ginawa nila, except for the West Valley Fault, ano yung 99, nag-rupture na yan tapos nag-hukay sila. Ito, ang tinignan nating surface rupture was 1879. The aerial photos was 1979. Fresh siya. Pumunta kami sa field, nandun pa rin. If you go now, kita mo pa rin yung scarp na yun. Tapos, so just to the south of that, ang critical kasi sa trenching, sa paleoseismic studies, is you have to decide the best place to do the trenching. Yan din sana gusto kong itanong sa inyo, sir. Ano yung best place? Ang best place is una, dapat depositional area. Ibig sabihin, may deposits kang pumupunta dyan. Hindi pwedeng ang makikita mo ay isang bato lang, baliwala yung trenching mo. So you need to have a depositional area. Na yung mga deposits ay natin, it's either a sand pan or meron kang malapit na katabing ilog para may deposits na recent na pumapasok sa akin. Tapos, alam naman natin na yung Philippine Fault ay isang strike-slip fault. So dapat hindi lang siya purely strike-slip. Kailangan mo makakita ng vertical movement. Diba? May vertical siya dapat kasi diba, pag nag-trench tayo, pag strike-slip, wala ka makikita. Kailangan may konting vertical movement. And for that, hindi ko iti-trench yung kalahating metro. Yung may kalahating metro na vertical. Kasi pag hinukay ko siya, 2 metro na hinuhukay ko, baka 2 events, tatlong events. So I need to look for a place na medyo maliit lang yung vertical component. So, hindi doon directly sa half a meter. Diba? For example, hindi ko alam kung nakita mo yung Bohol earthquake na may vertical movement na 1.5 meters. So, isang mga pictures lang nakita ko, sir. Diba? So, hindi mo iti-trench yun. Ang iti-trench mo, yung medyo mas maliit yung vertical movement. Para pag in-excavate mo siya, mas maraming events yung pwede mong makuha. So, ano siya yun? Depositional area, meron kang differences in lithology, and yung last part doon, ano yan? Good luck. Kung tama ba yun? Kasi hindi lang, kung meron kang layers of rocks, na-excavate mo siya, pero wala ka namang charcoal samples. Yun yung mahirap. Walang ma-date. Wala kang ma-date. So, yun lang, na-expose mo yung fault, pero wala kang masabi about the recurrence interval. So, yun yung isang... Sir, paano nyo pala dinidetermine kung hanggang gaano lang kalalim yung hukayan niyo? Ito yung If merong isang libro, a very famous book, yung Paleoseismology na book, McAlpin yung author niya. Baka second edition na siya. Ay, ang sinabi niya doon, mas maraming namatay sa trench compared sa mining area. Kasi, imagine na pag-uukay ka, tapos nandun ka, pag mali yung angle ng trench wall mo, bagsak yan. Tapos, yung mga sediments mo, hindi mo naman kailangan di ba? Kailangan pwede siyang mag-collapse. Pag may fault, di ba? May groundwater, doon dadaan yung faults mo, matubig siya. Kaya sinasabi nga, mas maraming delikado. So, for me, I decide kung gaano kalalim yung trench, dapat, binabantayan ko siya. Hindi ako nag-rely din sa ituturo ko sa yung trench mo, yung trench site, tapos papahukay ko. Normally, ang hukay namin is
10 meters long, mga 2 to 3 meters wide. Tapos yung depth namin, depende sa strength ng materials. Ang pinakamalalim pa ng trench ay mga 4 meters. Malalim na yun. Lagpas na yun ng isang floor ng back. So, mga 3 to 4 meters. Wala akong trench na more than 4 meters. Nakakatakot na yun. So, yun. So, ang doon, kailangang binabantayan talaga siya. Kasi kung nakikita mo mag-feel na siya, or mahirap mo na siyang i-manage, yan. Wala. Hanggang doon ka na lang talaga. Doon mo na lang siya i-stop and then you do your studies of vegetables. Siya, medyo madumi siyang trabaho. Kasi imagine, bukay mo, tapos lilinisin mo siya. Sabi ko nga, yung mga bata ngayon, napuso na yung sa phone na igaganon-ganon mo na lang. During that time, siya, yung nauna sa akin, di ba, yung stratigraphic log, yung i-sketch mo siya. Pero ako ang naabutan ko ay pinipicturean ko siya quadrant by quadrant. Kasi after... tapos i-stitch na. I-stitch mo siya sa Photoshop or sa Illustrator. Pero ngayon, siya, may automatic na ngayon. Kailangan mo na siya i-fix po. So, yun yung time ko na siya. Kasi after the trench wall, lalagyan namin ng grid as a reference. So, yun, pipicture natin one by one. Tapos yun. Then, ipiprint pa na lang siya instead of doing drawing. Doon ka na lang sa doon ka na lang sa stitch na wall. So, medyo mas madali na ngayon yung process of studying the trench. Side comment lang to para sa mga audience. Ito, sa mga students, di ba, madalas ipapaquiz yung alamin yung timing ng mga events, ng mga layers na to. Ito basically yung real world application niya. That's the real world. Hindi ko alam kung nag-enroll ka ba sa subject namin ni Jenny? Hindi, sir. So, yun. Actually, yun lang yung exam ko. If you have a trench wall, di ba yan yung deposition of A, deposition of B, tapos yung faulting event. So parang gano'n lang. Very simple, pero ang hirap lang is paano mo bubuksan yung trench. Yun yung challenge talaga. So dito, sir, ilang movements yung nakita nyo sa trench? So for the Surigao segment, meron akong 2 trench sites. Isa dun sa yung very obvious na yung dinescribe ni Centeno na half a meter na trench bukoy and na vertical movement. Then, 30 kilometers south of that, meron din ako another trench. Yung una ay nasa may Santiago Agusang del Norte. Yung isa naman ay nasa may Butuan City na. So, 30 kilometers apart. Yung unang trench ko, I have determined na yung at least 4 surface rupturing events for the past 1,300. So, yun yung na-complete. Tapos yung sa may Butuan naman, at least 2 events for the past 1,000 years. Ang recurrence na na-compute ko is around 300 to 1,000 years. Yun yung isang challenge natin dito sa Philippines is nahihirapan talaga tayong makakuha ng magagandang trench na maraming charcoal samples. Yun yung challenge talaga. Yung paghahanap ng mga charcoal samples sa mga trench. So, kahit na alam mong perfect na yung pinili mong trench, pero pagdating din sa trench ay wala kang makuhang charcoal samples. Medyo mahirapan tayo for that. But for this trench, yun yung na-compute namin recurrence in Veracruz, mga 300 to 1,000 years. And the last one was 1870. So, considering yung 2017 na earthquake, sir, tumutugma naman siya dun sa recurrence? Well, actually hindi. Hindi siya tumutugma. Ang question doon is that yung bang 2017 na event ay kasing haba siya or kasing lakas siya ng 1870? The answer is no. Kasi itong na-compute natin for the Surigao segment, ang magnitude ng earthquake was around 7.4.
Pero yung 2017 was just a portion of that 7.4. Ano lang siya, 6.7 na yan. And then, yung 6.7 na yon, ang nasa surface niya ay nasa 2, 3, 4 kilometers lang. Most of the surface rupturing events ay nandun most of the faults ay nandun na sa offshore. Pero itong 1879, ang tingin ko ay pumunta siya hanggang Butuan. Ang evidence natin doon was that sumabay yung result ng Butuan. Yung Santo Niño Transite, yung nasa Butuan. So, gumagalaw yung Santiago together with Butuan set. Yun yung for sure natin, for sure. Yung bang 2017 ay gumalaw din yung 1879 ay it's another trench na kailangan natin tingnan. Kasi hindi ko na-trench yung area na yon na gumalaw ng 27. Kasi meron tayong tinatawag na characteristic earthquakes. Yung characteristics, ito yung normal talaga na nangyayari. Pero, di ba sabi nga, may mga portions ng mga faults na gumagalaw siya, na hindi sabay-sabay. Ayun, so talking about yung 2017 pala sir na event, kasi matagal nyo na siyang inaaral. How did you feel nung nangyari yung earthquake? At nakatanggap po ba kayo ng backlash na something like, bakit hindi yan na-predict na matagal na yan inaaral, ganun? Sa akin, walang backlash. Kasi way before the 2017 event, di ba, ang very famous na picture doon, yung bridge na nag-collapse. Naalala mo yung picture na may bridge na nag-collapse? I started mapping the fault in 2007. Sinabi na namin sa LGU na yung bridge na yon merong fault sa ilalim. So aware yung mga tao na nandun yung trace ng fault. Yun nga lang, syempre nauna yung bridge. So ako, hindi siya surprising for me nung may fault na nandun. Kasi alam namin na nandun sa mga areas na yun. Ang hirap lang during that time, hindi namin directly ma-solid line kasi dash line pa yung namin. Kasi yung portion na yun, may katabi siyang ilaw. Diba? Alam mo na pag may ilaw, mas madali siyang ma-erode yung mga scarps. Pero we all knew na nandun yung place na. Tapos, nung nireview namin, meron palang mga maliliit na mga scarps, na mga parallel scarps na nandun sa portion. So, naman siya? Medyo tama. It's just the same as the 2017 Leyte earthquake. In 2017, di ba, February yung Surigao, tapos pagdating ng July, yung Leyte. So, ako din yung isa sa mga pumunta sa quick response teams na yun. Kasama ko yung mga junior geologists na sina Deo. Tapos pagpunta ko doon, medyo may idea na ako kung saan nagkaroon ng ground rupture. Tapos, tinuro ko yung lugar na yun. Tapos pagpunta ko doon, tama siya. Tapos nagulat yung mga kasamahan ko, bakit ako kilala doon? Kilala ako kasi sinabi ko na nandun na yun. So, medyo naging aware naman yung mga yun nga lang, syempre, mahirap mong paalisin. Mahirap nating i-convince yung mga tao huwag tumira sa ibabaw ng fault. Kasi, ang reason nga nila dugot pawis nila yung pinumber nila. So, yun yung isang challenge na kailangan natin tingnan din. For example, for Metro Manila, we have mapped the fault. Very, na siya, 1:5,000. Nakikita mo talaga. We can point to you on the ground kung nasa We have done research on this, pero yung willingness ng tao na lumipat sa mas safe na lugar ay hindi pa rin natin siya mahirap i-convince yung mga actually yung behavioral change na dilipat sila. Yun yung isang alam namin. So basically yung 2017 na Surigao event, alam natin kung nasa po kasi 2007 pa lang yung Ready Project,
And then when we continued yung fault mapping namin, yung field exercise natin, prior to that event, nagkaroon na ng walk the fault on the same area. So, aware yung mga tao na Actually, sir, yan din yung iniisip ko kasi yung nako-compute natin ng mga recurrence interval sa mga faults nasa 100 years. Yeah. So parang mahirap i-convince yung tao na umalis kasi what are the odds na sa lifetime nila mangyari yung ganong earthquake? Yeah, tama. Ang ano nga nila ay yun nga, Dudut Pangis, dito na kami lumaki, kinaman niya sa amin po, wala namang lindo. So, yun yung medyo mahirap na i-convince. Sa akin, ang ginagawa kong pang-convince na lang ay yung mga pictures ng mga surface structuring events. Tapos medyo sinasabi ko na ito po, may mapa ko siya 10 years ago, tapos gumalaw siya. Nung gumalaw siya, kilala ko ng mga tao. Kasi nga, yun, alam nila na nandun. So, sana, ako nga personally, yung West Valley Fault, sana mali ako. Mali yung team namin, mali kami. Kasi pag gumalaw yan, imagine yung impact ng lindo. At pati kami maapekto. Pero habang tumatagal yung process ng discussion, habang dumadami yung mga nag-aaral, mas napuprove namin na totoo yung hapang ginawa for the West Valley Fault for the Philippines. Ang challenge sa atin sa mga geologists ay i-convince or i-explain sa mga tao, tapos ang dapat na result mo ay hindi takot, kundi dapat nagpe-prepare yung mga tao for any instances. And nabanggit mo, sir, yung mga challenges na involving yung pag-handle sa mga tao, so more on mga social aspects. Pero on the technical side of things, sa pag-aaral ng mga lindol, ano yung mga challenges na na-encounter mo sa study na to, and siguro challenges overall sa pag-aaral ng mga earthquakes? Okay, una, di ba sabi ko sa iyo kanina, may dalawa akong trench site for this Surigao segment na study. First, bago mo hukayin yun, kakausapin mo yung mga tao, di ba? Magpapaalam ka sa mga may-ari, you have to look for the logistics side mo, kaya kapag gumamit ng backhoe or mano-mano. So, prior to excavation, talaga kinausap ko sila. Yung isang site ko, ang may-ari, retired principal. So, ibig sabihin, educated itong tao na to. Ang nagkamali ako, may mga nakikinig na tao, at yung isang nakinig ay yung kanyang caretaker ng lupa. Kasi medyo bundok na siya, yung caretaker ng lupa. Tapos pagdating itong caretaker, nagkwento sa mga ang kwento niya, ay meron ditong pumunta, taga-UP, may kasamang Hapon, may hawak-hawak na mapa, tinuro yung lugar na yan, huhukayin daw nila yan sa February. So ang ginawa ng mga kamag-anak, nagduda, akala nila treasure hunting. Yung makita ko. So ang nangyari, di mag-field na ako, excavate ko na, nagulat ako. Yung puhukayin ko, hinukay na nila. So, siyempre, yung first 2 trenches ko, may guidance si Sensei, di ba? Yung selection ng site. Nag-decide kami, pareho kami kasi first time ko, yung maghuhukay, bahala na ako, pinabayaan na ako ni Sensei noon. Pero, yung site, nag-agree kami na ito yung site na yon. Ikaw na bahala mag-ukay, dumiskarte ka dyan, Jeff. Ang problema ko, yung second site ko, tinukay na. Tapos sabi ko, kung yung paghukay niya ay maayos, okay na, ikaso bara-bara siya. Kaya hindi ka na siya papakinabangan. Nung tinanong ko yung caretaker, sir, bakit yun naman hinukay? Hindi, yan, gagawin nilang fish pan. Pero gumasos sila ng 40,000. Sayang yung pera. Hinala, siya? Maling hinala. So, 45. Trend site. Tapos, ang nangyari, siyempre, nandito ako, kailangan kong gawin na. So, I have to decide, kailangan kong ilipat yung trend site sa other place. So,
immediately, ano siya, parang kailangan ko mag-decide kasi konti yung oras eh. So, yun yung site na ako lang na yung nag-decide. Pinabayaan ako ng aking sensei, bahala ka dyan, problema ko eh. So, hinakay ko siya nang wala nang alam si sensei. Tapos, buti na lang, may lumabas na po. Buti na lang. Ang naging issue ko na lang doon, masyadong mababa yung groundwater na kahit nang gaanong yung ano siya, problema nung nagsisip yung groundwater, so we have to pump the water. Medyo, kung makikita nyo sa picture, may isang trench akong napakalinis. Pero yung isang trench ko, medyo siya. Maganda yung kulay niya, yung contrast ng kulay ng layers. Pero yung patik talaga ako. So yun yung isang challenge. Yung tiwala ng mga tao na for research yung ginagawa natin. Nandun yung treasure hunting yan, may kasamang kampo, may hawak na mapa, tapos nagtuturo, tapos may compass pa tayong wala. Yung perfect na for treasure hunt. So, siya, challenge siya talaga. So, yun yung isa sa mga challenges. Madali naman kausap yung mga tao. Ang ginagawa ko na lang para tiwala sila. Hindi ba kayo, sir, pinapabayad kapag ng may-ari ng lupa? Hindi kayo pinapabayad na yan yung hindi ko inugali na magbayad. Kasi ang explanation ko sa kanila ay ang ginagawa ko ay hindi naman para sa akin. Para sa inyo po ito. So kung hindi kayo, kung nagdududa kayo, edi kayo yung tingnan nyo yung pag-ukay na gagawin. Kung pumayag sila, ay sila na yung ginagawa po parang caretaker ko sa pledge. Para wala silang dulo, para 24 hours nilang napapadlayan. Ang sinasabi ko na lang sa kanila kung may mapugay tayo dito, i-share nyo na lang sa akin. Pero yun na, wala naman. So naman, nagiging kampante siya pag nakikita nila yung throughout the day na makikita nila na wala naman talaga puro bato lang na putik yung tapos parang nagtataka na lang sila na ano bang ginagawa nila ito, maglalagay ng mga pins, drawing, tapos kung minsan puro discussion yung nangyayari. So, ayun, na-appreciate naman nila. Pag ang maganda kasi ang ginagawa namin, para pagdating sa pictures ay maganda siya, nilalagyan natin ng mga pins as a guide ng mga layers. So, pag nakita na nila yung mga pins na yun, as a guide, nakikita nila na na-offset. Tapos ito po yung fault na gagalaw dito sa inyo. Pag gumalaw po ito, imagine niyo yung batong nakikita niyo dito, 2 metro na yung volume niya. So gaano kalaki yun. So na-appreciate naman nila. Anong nangyayari sa trencher pagkatapos yung hukayan? Tinatakpan niyo ulit? Depende yan sa may-ari din. Ang sa akin, personal, gusto kong tabunan kasi for safety doon. Pero may mga trenches ako na sinabi ng may-ari na huwag mo nang tabunan kasi ginawa nilang fish pond. So, nakinabang sila. Pero ang gusto ko talagang nag-picture-bahan kami na kung may mangyaring aksidente, muna natin sa tapos yung parang bago ako umalis, gusto kong makita may fence para wala man lang Imagine kung may kalabaw na lumubog ng papaya. Ayo. So, yun. Mahal pa naman yung mga ganun. So, may trench akong ginawang fish pond na kung minsan pag dinivisit ako ay nakikita ko pa. Tapos may trench akong ginawang basurahan na lang. So, sabi ko, pag gusto kong example, kaya lang natin. May mga trench naman na yan. Kailangan nilang tabunan talaga. Dito sir, at what point na na-realize nyo na pwede nyo nang i-publish yung results nyo? At what point? Nung medyo kompleto na siya na pwede nang isulat, may kwento ka ng sinasabi, actually, the paper was mahirap siyang gawin kasi mahaba basically yung story niya ay mahaba, tapos nandun yung pag-submit mo, ang comment sa iyo ng reviewer mo ay this is very local. Yung just sa Philippine setting, so kailangan mo siyang haluan. Paano mo siya
aanggulohan na medyo global yung kanyang interest ng field. So, yun yung isang natin, isang challenge sa atin. Na yung field natin ay akala nila local lang, pero kailangan natin bigyan ng global impact. Ay, curious pala ako, sir, sa paano fina-fund yung ganitong study? Like, internal funding nyo lang siya sa FIVOX or kumukuha din kayo ng external funding? Yung yung mga trenches ko sa Mindanao, this was a collaboration between FIVOX, yung university, tapos during that time, may JICA project. So, may mga funding support naman. Ngayon sa FIVOX, merong mga counterparts na may mga shared project doing the research. We have yung Acer project ngayon na we have done last March, mga 3 trenches yung binuksan namin ng sabay-sabay. This is a shared partner project. May mga projects din na locally funded na GA. Medyo magastos, may laborious na trabaho, na na pag may result ka naman, maganda yung result mo. For example, for the West Valley Fog, because so ngayon nakapinabami yung result mo. So ang kailangan lang namin ay dumami yung gustong gumawa ng ganito. Kasi basically, kakonti yung gumagawa ng paleo-seismology, especially for this dredging project. So, yun. Marami na kaming matuturuan. Isang way is yung pagiging yung lecturer, senior lecturer sa iyo. So, I just share kung ano yung nangyayari. Kasi sa akin, it's my job na ituro sa mga bata. Kasi hindi ko naman kayang gawin lahat ng trenches sa buong Pilipinas. Kailangan ng mas maraming mga geologists na gumawa nito. So, ayun, I share my knowledge. Gusto nilang isama ako for their guidance, for her problems. Basta marami mag-trench. And kaya natin ito. Kasi, di ba, sa Japan, matakarami nilang trenches dyan, pero sa atin, compete. Ayun. So, before we let you go, sir, anong ma-advise mo sa mga aspiring researchers? Well, kailangan ng tiyaga, kailangan ng puso sa trabaho. Kasi, di ba, parang ngayon kasi may remote sensing noon, but pa kung magbuo kayo dyan, may remote sensing, maraming information, di ba? Pero, ang geology kasi, we go back to the basics. Yun yung prinsipyo, di ba? You go back to the basics. Kailangan mong identify ano ba yung batong nandiyan. Kailangan mong identify ano ba yung morphology na nakikita ko from the remote sensing, di ba? Ang issue kasi ngayon, hindi na yung ipe-present mo lang yung map. Ang issue ngayon, ituro mo sa akin on the ground, nasaan yung yan. Diba? So, kailangan talagang babalik tayo sa basic. And yung basic ng field mapping, kailangan hindi yan nawawala sa mga geologists. Yung basic ng map reading, diba? Ako, ugali ko yan kapag nakasama kita sa field. Itatapang ko yan GPS mo. Diba? Kasi, kailangan matuto ka kailangan matuto ka magbasa ng topographic maps. You should know how to locate yourself sa topo mo. Diba? Dapat marunong lahat ng triangulation. Nung undergrad nga, sir, kami, kapag nasa van, walang tumitingin sa GPS sa phone, tumitingin sa topographic map kung saan lumiko, makikita mo yung kalsada dun sa map. Diba? Pero ngayon, kayo medyo pero yung mga bata ngayon, diba? Kailangan walang gagamit ng GPS. Topomap tayo. Back to basic talaga tayo. Kasi, sabi ko nga pagdating, imagine yung trench, ipo-point mo yan on the ground kung alin yung hukay. And if you just rely on mga small scale maps, mamimiss mo talaga yung trench, yung huhukay. So you need to go yung doon sa mga aerial photos. Nagugulat sila, paano mo nalalaman kung saan yan? Di magbilang ka ng pilapil dyan.
Talagang bigilapit mo siya. Tingnan mo yung corners ng roads. From there, bilangin mo yung pilapil. Tingnan mo kung saan pilapil dumaan yung skirt na yun. So, ganun yun yung challenge. And, sabi nga ng isang sensei namin, para maging magaling na tectonic geomorphology, kailangan mo makabasa or makatingin ng mahigit 10,000 na aerial photos. Sabi ko, ang tagal ng 10,000. So, hindi pa ako magaling kasi wala pa akong 10,000 aerial photos na nakita. So, ayun. At isang challenge natin ay yung availability ng aerial photos natin. Very few na lang yung mga aerial photos natin. Pag-relate talaga sa mga maganda na lang na meron tayong mga IFSAR images, mga high resolution na papalit dito sa aerial photos. Pero ang problema, na-develop na yung lugar. Diba? Kung na-develop na yung lugar, hindi na yan yung natural topography. Kaya tayo gumagamit ng old aerial photographs kasi fresh pa nung time na yun in development. Imagine the West Body Fault na ginawa namin natin. We used aerial photos ng 1940s. Wala pa tayong development. Okay. Wala pang subdivision, wala pang mga high-rise buildings. So we used the 1940s na aerial photos para i-map natin to the picture. For the Philippine fault, we have used 1970s, 1960s. In Leyten, meron kaming aerial photos na I think mga 1940s na aerial photos. Sabi ko nga, sino yung unang nagmapa ng Philippine fault? Yung ginamit yung aerial photos, mukhang yun yung ginamit din namin. Pangalan niya. Nakalimutan ko sa GOP yan eh. Yan. Si Allen. Di ba siya yung nagmapa ng Philippines? Yung unang mga nagmapa ng Philippines. So sabi ko mukhang hawak na namin yung aerial photos na ginamit. So yun yung isang we go back to the base. Yung tinuro sa atin ng Jeyo, mga field mapping methods, identification of facts. Ano yung importante yan para sa masusunod natin ng mga researchers. And gusto ko yung emphasis mo, sir, sa back to basics kasi isa sa mga napapansin ko din, every time na pupunta ako ng isang conference, for example sa field ng seismology, parang may obsession na techniques to detect more and more earthquakes, pero wala pa akong nakikita na nag-interpret kung ano yung may new insight ba na nakuha siya in detecting more earthquakes compared sa dati na mas konti yung nade-detect na earthquakes. How do we make it more meaningful? Parang ganun. Basic yung important. So, ayan, wag kakalimutan yung first JO kasi yun yung foundation natin. Actually, we go back to yung earth science ng high school. Magaling yung teachers natin. And that is one of our projects here in PBOX na we have to capacitate yung mga science teachers na in high school. Kasi, bihirang-bihira yung merong BS Secondary Education major in Geology, in Earth Science. Mukhang wala pa. So, sa PBOX, yung isang ginagawa namin is every year, we have divisions na bumukol pa kami just to teach them the basics of Earth, the basics of seismology and volcanology. Imagine tuturo kami ng P-wave, S-wave, di ba? Alam naman nila yan, pero kailangan mong i-refresh sila. Even yung pag-locate ng epicenters, di ba? Ang location ngayon ng epicenters, computer na lang yun. Pero imagine yung ginagawa namin dati na may ruler kami. Tapos, actually, di ko yan na-experience, sir. Naabutan ko yung seismograph na umiikot. Yung papel pa siya. Yeah. So, pag may lindol, pag hindi kaya ng sukatin namin na ruler, hihilahin namin yung papel, papalitan namin yung papel, tapos susutan na i-measure namin yung PWS. And from there,
you need 3 stations to locate. So gagawa ko ngayon ng using the S-P, gagawa ko ng radius. So gagamit yung mga compass to locate the epicenter. So ganun yung so yung basic na yon kasi para malaman natin, maintindihan natin yung nangyayari ngayon, we go back to the basic na. Triangulation lang pala yan, map-reading, triangulation. Di ba? Yung basics of anong colors yung makikita mo pag tubig. Pag yan, magkamali ka pa talagang babagsak ka sa akin, di ba? yung mga common. Ayun. So lastly, sir, do you have anything to promote? Well, anything to promote? Well, ano siya? Okay. You listen to this podcast, di ba? Masyado siya. Marami kayo. Thank you, sir. Sa akin, nakikinig ako. Personal item. And watch out for sana more publications sa PPOX. Medyo at least may bago, sir, yung kay Deo, yung Masbate. Si Deo, diba? Very good si Deo. Ayun, watch out for more publications tama sa PPOX. And yun nga, at least ngayon, for example, for this year, medyo yan, si Deo, si Daniel, ayan, nagpa-publish na. So, yan, maganda for our institute. And yan, sana ma-inspire pa yung mga young geologists to do the basics, di ba? Wala lang puro computers, you go back to basics. Ayun, so dito na nagtatapos yung episode natin ngayon. Maraming salamat sa ating audience and also maraming salamat kay Sir Jeff sa pagbibigay ng inyong oras and expertise. Thank you. So see you everyone sa next episode. Thank you.